Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad kumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ali. 34 years old at taga dito po ako sa Marinduque. Ito na po yata ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko. Bukod sa pinakamasakit po ay pinakanakakahiya din sa aking buong angkan. Hindi ko nga rin po alam na dito pala mapupunta sa isang napakadilim na setting ang buhay ko. The night before our wedding, nag-message sa akin ang fiancé ko. Ang sabi niya sa akin, gusto niyang makipagkita nung gabi na yon. Kailangan daw niyang gawin ang bagay na yon dahil ayaw niyang pagsisihan sa huli pag hindi niya pa ginawa ang gusto niya. DJ Lindsay, hindi ako nakipagkita sa kanya. Kasi meron pong pamahiin, di ba, na bawal makipagkita bago ikasal. Sabi ko, chat na lang tayo. Pero hindi raw niya kayang sabihin sa chat ang nararamdaman niya. Kinabukasan, excited ang lahat ng tao. Pinaka-espesyal na araw sa buhay ko. Sabi ko, ilang sandali na lang, magbabago na ang apelyido ko. Nagsidatingan na po ang mga guest namin. Ang mga pamilya ko at ang pamilya niya. Napakagaganda ng kanilang mga suot. At kitang-kita mo yung excitement sa kanilang mga mata. Hindi mapigilan ng tawanan sa simbahan. Maya-maya pa, nakikita kong tumitingin na sa relo ang ilang mga bisita namin. Pati si Father nagtatanong na rin, nasaan ang groom? DJ Lindsay, hinintay namin ang fiancé ko pero hindi siya sumipot sa kasal namin. Yung magkakasal sa amin, nagalit na rin. Kasi bakit wala daw koordinasyon? Pamilya niya na yung nagsabi sa akin, akala daw nila, pinuntahan ako dahil madaling araw pa lang, hindi na nila mahagilap ang fiancé ko.
Buti na lang, hindi pa dumating yung ibang mga kaibigan namin kasi ang usapan sa reception na lamang sila pupunta. Pero para po akong mawawalan ng malay noon, nanghihina na ako dahil sa kahihiyan. Dumaan na ang 1 oras at wala pa ring groom na nagpakita. Lahat ng pag-aayos, lahat ng preparasyon para sa kasal na to, nasayang lang. Lahat ng kahihiyan, ako ang tumanggap. Kitang-kita ko yung tingin sa akin ng mga magulang ko at ang awa sa akin ng mga kamag-anak ng 2 pamilya. One week after nito, DJ Lindsay, may nakitang My Day post ang ate ng fiancé ko. Ang sabi, nasa bakasyon, nasa beach. Tapos nakasulat daw doon sa buhangin ang mga salitang, I fell out of love. Feeling ko pinaalam niya yung message niya sa akin through that post. Nakakalungkot lamang kasi 5 taon kami. Tapos never kong naramdaman na hahantong kami sa ganito. Never niyang pinaramdam sa akin na unti-unti na pala siyang nawawala ng pagtingin sa akin. Pinaghandaan namin ang kasal na yon. Wala siya. Hindi niya ako sinipot. Tapos malalaman ko na lang na wala na pala siyang pagmamahal sa akin sa isang post. Siguro nga he fell out of love, pero bakit kailangan niya akong saktan ng ganito? Pwede naman niyang aminin na lang sa akin bago pa kami magpakasal o bago pa kami mag-prepare sa kasal. Meron pa sana akong nakaplano na sorpresa para sa kanya. Sa reception, sasabihin ko sana sa kanya, nabuntis ako. Yun sana yung regalo ko sa kanya. Matagal na naming pinapangarap. Ngayon, DJ Lindsay, dahil sa kahihiyan na binigay niya sa akin at sa pamilya ko, nagdadalawang isip ako kung kailangan ko pa bang sabihin sa kanya. Tulungan niyo po ako. Paano po ba maka-move on sa ganitong sitwasyon at sa ganong klaseng tao? Muli, ako si Ali. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hanggang same pero iba! We are number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Labing-siyam na Kambot! So nakaraan po ang alas 9 ng umaga, 9:19 on the clock. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Okay,
Keeping you company all the way till 11 in the morning. O diba, nang alam mo, hindi lang talaga sa mga movie o teleserye nangyayari ang ganyang setup, ang ganyang bagay, no? Even sa ating mga normal na tao, no? Mga magaganda, ganda lang, ganyan. Nangyayari din talaga yun, nai-Indian tayo. Akala mo ba sina Christine Hermosa lang at yung mga karakter lang nila ang ini-Indian sa kasal? Akala mo ba sina Ana Roses lang ang nai-Indian sa kasal? Karakter lang ha. Wait, nangyayari din talaga yan sa totoong buhay. Ano nga bang masasabi mo? Paano nga ba makaka-move on? Sayang ang mga handa, ang mga souvenir. Sayang mga flowers sa kasal. Alam mo kung hindi mo talaga bet magpakasal at you're having second thoughts, wow! Sayang ang mga anda, sayang ang ipon, pinag-ipunan, pinaghirapan ng ilang taon tapos hindi lang makakasal. Diyos ko. Ano bang masasabi mo tungkol dito sa problema ni Ali? Si Ali na 5 years po sila mga pangga na together ng kanyang fiancé. Then nung pinaka-araw na ikakasal na sila, hindi sumipot, in-Indian siya nung kanyang fiancé. Tapos 1 week later, no, after nung lahat ng nangyaring madilim na nangyari sa kanya, talagang nag-post daw itong lalaki at ang nakalagay dun sa post, dun sa My Day is, I fell out of love. Wow! Taray, oo. Saan dami-dami naman pwedeng i-post yung pa talagang explanation na gano'n, di ba? Sana nag-post ka na lang ng pagkain, ganyan. Parang habang nakakalimutan na ng lahat ang nangyari. Kasi 1 week na naka-move on ang lahat, binuhay mo pa ulit. Perfect! It's a perfect! Sino ka dyan? Ano bang masasabi mo tungkol dito sa problema nitong si Ali? Halika na, tulungan po natin siya. Mahal ko pangga ko, baby ko. Facebook.com/EnergyFM1067. Panoorin niyo po tayo sa live because we are so live today. Wow! Kailangan mo lang mag-comment at sabihin sa akin kung ano ang thoughts mo about Ali's problem for today dito po sa Lihim ng Liham. Sabi ni Jess Giza, at least hindi ka nakasal sa kanya. You should be grateful though. Now, hindi mo yon kailangan pang isipin kasi in pain ka pa, diba? But one day, mawawala din yan. Makakaalis ka rin dyan. One day, when everything is clear, you will realize and be grateful na hindi talaga siya nangyari. For now, focus ka na lang muna sa baby mo. He has the right to know. But I think for me, hindi na muna sa ngayon. Diba? Baka isipin niya, pinipikot mo lang siya or naggagawa ka lang ng dahilan para lang bumalik siya sa'yo, diba? Kung buntis ka man o hindi, isarilihin mo na lang yan at saka mo na lang sabihin sa kanya. Para walang magpinta ng maling picture. Baka sabihin, gusto mo lang siyang bumalik sa buhay mo. Sabi naman ni DV, kung ipapaalam mo lang para balikan ka niya, huwag mo nang gawin yan, ante. Oo. Ilaan mo ang lahat ng lakas mo sa anak mo para sa inyong dalawang mag-ina. Hayaan mong malaman niya through his family na nagkaanak kayo. Mas mahirap naman na babalikan ka lang just because meron kayong anak at hindi dahil sa mahal ka niya. Kundi para lang sa bata, di ba? Mas lalong masasaktan. This time, affected na pati yung anak ninyo. Kung mag-reach out siya, great. Buuin niyo muna pareha sa mga sarili ninyo bago kayo magkabalikan if ever. Kawawa naman yung bata kapag maging fell out of love na naman siya the second time around. Tama ka dyan, Mars. Galing mo doon. Sino ka dyan? Sabi naman po ni Michelle, this is why yung mga haka-haka na gagawa lang ay talagang hindi totoo. Nagawa-gawa lamang ay hindi totoo. Sender, bawal makipagkita bago ikasal? Ano ang reason? Dahil malas daw. O ngayon, mas minalas kayo dahil hindi kasi nipot, di ba? Oo nga naman. Diba? At hindi naman natin alam na mangyayari talaga ito, diba? At hindi maganda yan. Real talk tayo kasi hindi naman totoo ang pamahiin na yan. Tingin mo, it did more harm to you and to your family, diba? Wow! Feeling ko wala namang kinalaman yung pamahiin. Masama yung ugali ng lalaki. Alam mo, kahit naman na, although I respect your comment, no, Maring Michelle, no, pero there were a lot of nights na sana sinabi niya dito kay Ali, yung nararamdaman niya. At hindi na parang hintayin niya yung bago sila ikasal, di ba? Yung before the night or before, yung night before kayo ikasal. Wow! Ang daming gabi, umaga, tanghali, merienda, madaling araw, di ba? Classic tal. Oo, ano yan?
Ang daming pagkakataon na pwede niya sanang sinabi kung ano talaga yung nararamdaman niya. Yung hindi pa sila nakakapagbigay ng down payment, no? Sa mga suppliers, no? Ay, medyo mahal. Pero hinintay niya talaga yun, parang ano to, shooting, oo. Ano to, teleserye, be, pang benta to. Nakakaloka lang. Ano pang sabi ng mga pangga natin? Puntahan natin, mahal ko, yung mga masasabi po ng mga pangga natin dyan over Facebook, facebook.com/energyfm1067. Ang dami na naman pong komento. Sabi din, Tuna Camacho, good morning po. Lagi po kami nakikinig sa iyo, DJ Lindsay. Pa-shoutout naman po kay Bimby, Jimwell, Espiritu na natutulog po ngayon. Bet babatiin pa natin, tulog naman pala. Diba? Hello sa inyo dyan, Sean. Rosie, isang mahigpit na yakap po sa'yo. Sender, huwag mo na ipaalam na buntis ka. Walang, Hoy, hindi ko pwede sabihin yan. Mawawalan ako ng trabaho. Walang toot ang boyfriend mo. Alam niyo na yon, yung, yes, that's it. Sabi naman ni Mark Badyon, hindi totoo yan. Yung fell out of love na yan, hindi uso sa lalaki yon. May nakitang iba yan. Mas kahigit-higit pa sa fiancé niya. Panigurado. Ay, grabe ka naman dyan. Grabe ka naman manakit. Kung isipin mo, no, sino kasama niya sa beach? Oh. Hoy, hindi natin bibigyan ng ibang plot twist yan. Mark, yan, thank you so much, Mark. Sabi naman po dito ni Mark Lawrence, ay, nakakaawa naman po si ate. Sabi naman ni Eva, naku, wag mo na sabihin na magkakaanak ka na. Sabi naman po dito, ay, nakakaawa naman po. Ang mga pangyayari niyan, hindi mo yan deserve, ate, mag-move on ka na lang. Sabi naman ni Arch, cold feet does occur minsan before weddings, pero sana naman magkaroon ng delikadesa at mag-bail out ng maaga kung may doubts. O diba true naman talaga? Sabi ko nga sa inyo, lalo na kung engrande. Dito sa Pilipinas kasi, diba, engrande pa din yung mga bet na kasal na mga otawnes. Ganyan. At minsan hindi lang mga 100,000 yung ginagastos. May kilala ko dyan, 3 million, 4 million, 5 million. Wow! After 6 months, naghiwalay. Diba? So, ako yun lang eh. Diba? Sa pagiging rational lang, wag naman natin patagalin pa ng ikakasal na kayo bago mo sabihin na hindi na ako in love sa'yo or wala na akong pagmamahal sa'yo. Bing! Diba? Maging reasonable ka naman. At saka wag tayong masyadong nanonood ng mga teleserye at movies na mga love stories na ganyan. Kakaroon kayo ng idea kung paano ninyo sasabihin diba? But anywho, alam mo ikaw bilang babae, hindi natin talaga kontrolado yung nangyayari sa isipan ng mga, ng asawa mo, ng boyfriend mo. Ang tanging kaya mo na lang kontrolin is kung paano aayusin yung sarili mo after ng delubyo na ito sa buhay mo. Wow! Diba? Hindi mo rin masasabi, hindi mo rin pwedeng ikaila na anak niya yan, diba? So, tama yung, para sa akin tama yung comment nung isa. Kasi, sabi nga niya, hindi siya nagpapahuli, 'di ba? Ayaw niya magpakita kahit kanino. So wag mo nang sundan, 'di ba? Wag na. Kasi ang taong nagtatago, hindi magpapakita yan kahit anong gawin natin. So wag mo na siya, tantanan mo na, 'di ba? Wag na, tama na, X na 'yan. I-try mo na lang to live your best life with your child na binubuo ngayon sa iyong sinapupunan, 'di ba? Kaya mo 'yan. Now, kung malaman niya, di malaman niya, hindi na para sabihin mo pati pagduldulan sa mukha niya na, "Hoy, buntis ako, hype ka." Hyper ka, 'di ba? Ang dami mong drama sa buhay. Kung sinabi mo na ayaw mo pala magpakasal, sana yung pera na binigay ko dito, yung share ko dito na lang sa anak ko. 'Di ba? Kaso hindi, masyado kang madrama dyan. Sabi naman ni Chard, hello naman kay Chard, kawawa naman, mag-move on na lang, walang soup number 5 jowa mo. Hi! Ano ka ba? Sabi naman ni Bernadette, I'm sure may jowa yan na iba kasama sa beach. Di ba? Ay, sabi naman ni Jimel, good morning DJ Lindsay. Babati naman po kay Tuna, cute Camacho. Ay nako. So there, tulad nga ng sinabi ko, hindi mo na kailangan sabihin pa sa kanya. At hindi mo na kailangan pang ipagsigawan sa mukha niya na makapal, na matigas, no? Na meron ka ng anak. At meron na kayong anak. Hayaan mo na lang na malaman ng pamilya niya at malaman niya through his family that you guys are actually having a baby. Pero para, alam mo yon, para kasi baka sabihin nga ng iba, gagamitin mo lang yan para bumalik. Alam naman ng lahat kung anong nangyari doon sa kasal, di ba? So, yaan mo na.
'Di ba? Manahimik ka, ayusin mo yung buhay mo. Total, iniwan ka na niya, wag ka nang humabol. Kasi wala na rin namang rason para habulin mo yung lalaking sa pinaka-importanteng araw ng buhay nyo sana, tinalikuran ka at hindi ka sinipot. Wow! 'Di ba? Yaan mo na yon. Ipagpasalamat mo na lang na nangyari mga bagay-bagay because I'm sure may kapalit itong lahat and I'm sure may purpose kung bakit nangyari ang mga bagay. Pagdasal mo na lang na sana kayanin mo. Diba? Sana, Lord, bigyan niyo po ako ng courage and ng strength na kayanin ng lahat para sa baby ko. Gabayan niyo po ako palagi. Ganon dapat ang mga dasal natin. Wow! Ako, kung ako yan, ang sasabihin ko, ang i-wish ko kay Lord, o ipagpapray ko kay Lord, sana kung nararapat po kami para sa isa't isa, Lord, ibalik niyo po siya sa buhay ko. Pero kung hindi na po, sige po, alisin niyo na po siya sa buhay ko. Bigyan niyo na lamang po ako ng strength and courage para erase itong bata na ito. Gabayan niyo po ako, Panginoon. Ganon. Laging ganon ang dasal natin. Kapag may mga jowa kayo, kaya magpapakasal kayo, ganon dapat yung mga dasalan natin. Lord, kung siya po talaga para sa akin, let it be, matuloy po sana itong kasal na ito. Pero kung hindi po, huwag niyo na pong hayaan magbigay pa po ako ng 100,000. Lord, alisin niyo na po siya sa buhay ko kung hindi po talaga siya para sa akin. Lord, please, sayang po ang mga baka at baboy. Ganyan. Okay Diba? Hindi nga, sa totoo lang, pray ka lang kasi gagabayan ka naman ni Lord. And as to those people who left you, just like you, Ali, again, never chase. Set them free because kung mahal ka talaga nila, hindi yan para iwan at saktan ka pa nila. Ibig sabihin lang siguro, either nagdalawang isip siya sa magiging future ninyo, or hindi ka talaga nila mahal, or hindi ka talaga niya mahal to begin with. That's why, ganun na lang, kayang-kaya kanyang saktan, no matter what time, or wherever you guys are.